Hello guys, pag-uwi ko nga kanina, nadatnan ko itong si nanay na nagpupunpunan ng mga damit na mga sinampay. At natuyo na rin sa wakas dahil buong, sabi ko nga guys, buong maghapon na uminit. Habang ang kanyang bodyguard naman, inakaupo rin sa tabi na nag-aantay sa kanya. Talagang sobrang init guys, di ba? Naramdaman nyo rin ba yun? Kaninang tanghali nga, umuwi ako dito sa bahay. At itong si nanay, maraming kwento sa akin. Yun nga daw, nagbigay daw guys ng grasya dito sa harap ng bahay namin. Pagka dito talaga yung bahay mo sa gilid ng kalsada, marami kang nakikita na, Bush yan, mga yan, halog lang. chismis, mga nagsisipagdaan-daanan, hindi mo maiiwasan guys at ang mata mo talagang magkakasala. Alangan naman, tanggalin Maganda mo ang nga mata po, mo, libre diba? naman yun. So, yun, tamang tingin-tingin si nanay. Kaya nga guys, nakaipon siya ng maraming chismis. Ganito talaga yan siya. Pagka halimbawa na umalis ako at pagdating ako guys, maraming chika na ikukwento sa akin. Ganun lang naman ang kaligayahan. Dahil nga, minsan lang kami makaalis ng bahay. Si nanay pala guys, minsan lang makaalis ng bahay kasi lagi silang naiiwan dito at alam nyo naman may pasok tayo, kaya ganun. Talagang yun lang ang kina-enjoyan ni nanay. At yan nga guys, pag-uwi ko kanina, ito sila kuya, yan sa tabing kalsada guys, inaghahakot na sila ng graba na kanilang nakuha kanina, nagbigay po kasi yung engineer. At pinamigay na itong si nanay guys, gusto rin kumuha, napakabigat nun. Habang ako naman po, nandito sa office, ayan, pauwi na nga rin po pala ako kasi guys, maghapon na at kailangan ko pang mamalengke para sa kakainin namin ni nanay guys. Medyo malayo-layo pa nga yan yung aking nilalakad dyan kasi yung service natin nakapark dito sa gilid. Kaya medyo konting exercise bago tayo makarating. At ito nga guys, pagdating ko, ang aming bulinggit naglalakad-lakad na walang sleeper kanina. Kaya sabi ko magsuot ng sleeper dahil dirty ang kanyang paa. Abay, sumunod rin guys. Talaga masunurin na ito yung aking anak. Malaki na talaga siya guys. At pwede na siyang utusan. Pero hindi nga lang sa labas, dito lang sa loob ng bahay. At yan, nakita niya nga po si nanay guys na nandito sa labas, sa baba na nagsusunog-sunog. Kaya bumaba na rin po siya. Kaya nga, nandito na rin ako. Hindi pa nga po ako nakabihis. Nag-iikot-ikot na rin ako dahil inaalalayan ko rin to si nanay. Baka mamaya guys, biglang pumunta sa gitna itong aming bulinggit. Lalo pa at may dala pang cellphone dito sa gitna at tamang pasayaw-sayaw pa. Tingnan nyo nga, enjoy na enjoy ang bulinggit namin guys. Kaya pinapabayaan ko na lang siya, baka umiyak pa. Alam nyo naman na tamang kararating lang natin, tapos iiyakin na naman, di ba? So ayan, tamang tropa-tropa muna sila ni nanay ngayon guys. Tingnan nyo nga, pagod na pagod sila dalawa. Pagod na pagod sila guys, matulog. Kagigising lang daw po nila ng mga time na yan bago ako dumating. At saka lang sila bumaba. Ngayong nandito na ako sa bahay kasi sobrang init po talaga dito sa baba pagka ganito. Bakit kaya tayo ganun ano? Pagka sobrang ulan, nagrereklamo, sobrang init. Nagrereklamo, abay hindi na alam kung anong gusto. Ito talagang si nanay, akala ko magpapahinga na sila. Iniwan din yung kanyang bulinggit dito sa gilid na nakaupo, hindi rin mapakali. Ganito talaga no, pagka may mga edad na ipapahinga na lang, naghahanap pa talaga ng kanyang gagawin. Tingnan nyo nga guys, dito pala ako sa may mga papaya guys. Napansin ko nga iluwag na rin talaga dito sa aming labasan sa kalsada guys. At pati mga aso, nag-i-enjoy na talagang tuwang-tuwa dahil sa gumaganda na yung kanilang lalakad-lakaran.